Dinala ni Josh ang kanyang ina sa wheelchair papuntang hagdan. Saglit lang ma, kailangan ko lang kunin yung jacket ko at aalis na tayo. Kumindat naman si Karen at ngumiti. Huwag magmamadali, maganda ang panahon at hindi pa naman gumagabi. May oras pa tayo para maglakad-lakad. Biglang dumating si Sarah, ang maingay at tsismosa nilang kapitbahay. Alam ni Karen na halos imposible ring umiwas sa napakaraming tanong ni Sarah. Aba, Karen, papunta ka ba para magpahangin o papunta ka sa ospital? Anong ospital? Sa oras na to? Bagong dating si Josh galing sa trabaho at nagbumukahin na maglakad-lakad na lang kami at magpapahangin. Ah, ganun ba? Alam mo, ang anak mo talaga isang tunay na biyaya. Dapat ako rin may ganyang anak. Hindi ka niya iniwan at inaalagaan ka pa. Tapos kumikita pa ng maayos. Di tulad ng walang kwentang anak ko. Ang alam lang mga barkada niya, gala dito, gala doon, inom dito, inom doon. Alam mo namang walang patutunguhan. Hay nako! Ilang beses ko nang pinagsasabihan. Ginamit pa nga kita bilang halimbawa, pero tila hindi siya interesado. At kung ako siguro ang nasa katayuan mo, nako, mamamatay siguro ako nakadilat. Teka, maiba ako. Kailan ba'y kakasal ang anak mong si Josh? Wala ba siyang balak mag-asawa? Habang buhay na lang bang magtutulak at magbubuhat yan sa'yo? Mabuti siyang bata, dapat hinahayaan mo na siya kung ano ang gusto niyang gawin. Hindi yung nakatuon lang siya sa'yo at inaalagaan. Hindi maganda yon, Karen. Kailangan niya ding mag-enjoy at gumawa ng sariling pamilya. Bumaba si Josh sa hagdanan na may bitbit na mainit na kumot sa kanyang mga kamay. Narinig niya ang huling sinabi ng kapitbahay at naiinis. Aling Sarah, magandang gabi. Tara, pag-usapan natin kung anong gagawin ko sa aking buhay. Umupo siya sa harap ng kanyang ina at maingat na binalot ang mga paa nito. Ano, aalis na ba tayo? Ngumiti si Karen na hindi pinapansin ng kapitbahay na si Sarah. Matagal na tinitigan ni Karen ang kanyang mga paa bago bumaling sa kanyang anak. Pero Josh, tama nga ang kapitbahay natin. Wala kang personal na buhay dahil sa akin. Hindi ka lumalabas o nakikilala ng mga babae. Siguro oras na para mag-asawa ka. Ma, hindi pa ako handa. Hindi ko gustong mag-asawa lang para may masabing asawa. Yung tipong talagang alam mo sa hirap at ligaya ay magsasama. Walang nasabi si Karen at natahimik na lamang. Pangarap din niya ang ganoong buhay, ngunit ang lahat ay nagbago matapos niyang makilala ang gwapong si Haris. Labis siyang na-inlove dito, mahilig magpatawa at sadyang malakas ang dating ng lalaki. Kaya naman madaming babae ang nahuhumaling sa kanya. Nag-alala ang ina ni Karen nang sabihin sa kanya ng kanyang anak tungkol sa paparating na kasal at inihalin tulad nito si Haris sa isang kahon. Oo, maganda pag tiningnan sa labas, pero wala naman laman ang loob. Naiinis si Karen sa sinabi ng kanyang ina. Ma, paano mo nasabi yan kay Haris? Hindi siya tulad ng iniisip mo. Mabait at mapagmahal si Haris at mahal niya ako. Eto nga malapit na kami ikasal. Sige, magpakasal na kayo. Wala namang pumipigil sa inyo. Pero wag mo lang itong pagsisisihan sa huli. Mahaba at komplikado ang buhay. At ang candy at bulaklak ay pansamantala lamang. Madalas nawawala ang pag-ibig kasama ang mga ito kung hindi ito totoo. Matalinhagang sabi ng ina ni Karen. Ma, paano mo nasasabi yan? Tumanda na ako ng ganito kaya alam ko ang mga bagay-bagay. Huwag kang masyadong magpadalos-dalos sa iyong desisyon. Kung mahal nyo talaga ang isa't isa, makakapaghintayan sa tamang panahon. Hindi sinunod ni Karen ang ina at nagpakasal siya kay Haris. Naging masaya naman ang unang taon nilang magkasama bilang mag-asawa. Pero habang tumatagal, doon na napapansin ni Karen ang mga bagay na tila wala sa inaasahan niya kay Haris. Mas madalas pa nitong kasama ang kanyang katrabaho at barkada kaysa sa kanya. At hindi nasisihan si Karen sa ganoon sitwasyon. Kinausap niya ang asawa tungkol sa mga bagay na napapansin niya. Ano ka ba, Karen? Para kang isang matandang babae na puro na lang sumbat. Bata pa naman tayo. Dapat nga ini-enjoy pa natin ang buhay habang di pa masakit ang mga tuhod natin. Teka, kaarawan ng kababata ko. Baka gusto mo sumama. Tumanggi si Karen at itinuro ang kanyang tiyan. Sa gantong lagay, makukuha ko pa ba mag-party? Anumang oras sa anak na ako. Ano ka ba, Karen? Araw-araw ka na lang nagtatatalak. Di ba sabi ng doktor, 2 linggo pa bago ka umanak? Huwag kang praning. Alam mo ba kung gaano kahirap ang magbuntis? At saka unang anak natin to. Gusto ko lang naman makasama ka, hindi yung puro ka nalang barkada.
Mabuti pa barkada at katrabaho mo. Isang tawag lang pupunta ka na kaagad. Akong asawa mo na malapit ng mga anak, di mo man lang masamahan at maalagaan. Napaisip si Haris at biglang naalala ang kanyang ama. Tama nga ang tatay ko. Dapat hindi ako nagmadali magpakasal. Ayan tuloy, hindi ko magagawa ang mga bagay na gusto ko sa buhay. Buwisit na buhay to. Mahinang sabi ni Haris. Nakatingin si Karen kay Haris at kitang-kita sa mukha nito ang lungkot at pagkadismaya sa mga narinig. Alam mo, para kang bata. Sige, umalis ka na, pumunta ka na kina Angelo at batiin mo siya. Huwag mo na ako intindihin. Mag-iintay na lang ako dito. Umalis nga si Haris nang walang pag-aalinlangan. Wala siyang kaalam-alam na isinugod na pala ang asawa sa ospital dahil manganganak na ito. Mabuti na lang at nariyan palagi ang nanay ni Karen na nakasuporta sa anak. Walang natanggap na sumbat si Karen mula sa kanyang ina dahil sa kawalan ng presensya ng kanyang asawa sa araw ng kanyang panganganak. Alam niya sa kanyang sarili na nagpipigil lang ang kanyang ina para sa kanyang apo, kaya naman nanatili itong kalmado at walang salita na maririnig. Ganon pa man, pinagtatanggol pa din ni Karen ang kanyang asawa. Ma, busy lang si Harry sa trabaho. Makikita mo darating din yon. Alam kong nagagalit ka pero maayos naman si Haris. Nagkataon lang na nasa trabaho siya. Kinabukasan, nakalabas na rin si Karen, ngunit ni anino ng asawa niya ay wala. Dumating siya sa kanilang bahay at sakto namang nadatnan nito si Angelo at asawa nito na kabababalan din ng sasakyan. Thanks bro sa pag-attend sa kaarawan ko. The best ka talaga. Di mo talaga ako kinalimutan. Nakita ni Karen ang lahat. Gusto niya sigawan ng asawa, ngunit nanahimik na lang siya at hindi na lang pinansin ang dalawa. Nakita ni Haris na buhat ng asawa ang kanilang anak at kita sa mukha nito ang saya ng pagiging ama, kaya't agad niyang binuhat ang kanilang anak. Dahil sa pagmamahal ni Karen sa asawa ay pinalagpas niya ang lahat ng ito. Samantala, hindi naman ito pinalagpas ng ina ni Karen. Kitang-kita nito kung anong klaseng asawa at irresponsable pagdating sa kanyang anak. Hindi mo na sa akin maitatanggi, Karen. Kita ng dalawang mata ko at hindi magbabago ang tingin ko sa asawa mo. Palakihin mong maging mabuting bata si Josh at sana wag matulad sa tatay niya. At pagkatapos ay umalis ito nang di pinapansin si Haris. Lumipas ang ilang taon, lumaking mabuting bata si Josh at doon naalala ni Karen ang mga sinabi ng kanyang ina bago pa lang sila ikasal ni Haris at lahat ito ay nagkatotoo. Lumipas ang mga ordinaryong araw ng kanilang pagsasama. Inakit ni Haris si Karen papunta sa resort ng kaibigan malapit sa kanila para mag-relax at magsaya dahil weekend naman. Pagdating doon, iminungkahin ni Karen na umuwi agad dahil biglang sumama ang kanyang pakiramdam. Gusto ko sanang umuwi at makapagpahinga. Sa totoo lang, hindi ko naman gusto pumunta dito, pinagbigyan lang kita. Samantala, hindi nagustuhan ni Haris ang kanyang narinig. Ayan ka na naman Karen, napaka-KJ mo. Ano bang gusto mo? Pakiramdam ni Haris na nagsisinungaling lang ang asawa. Gusto mo bang magmukmuk na lang ako sa bahay at uminom ng uminom tulad ng sabi ng nanay mo? Maayos ang trabaho ko. Kumikita ako ng sapat. Naibibigay ko naman ang gusto mo ah. Hindi ba pwedeng magsaya kasama ang mga barkada ko at mag-relax? Ano bang gusto mo? Napatungo si Karen at nanahimik. Ayaw niya makipagtalo sa asawa kaya agad niyang pinakalma ang galit ni Haris. Hindi naman ito masyadong nakainom. Nadala lang siguro si Haris ng kanyang emosyon dahil sa sinabi ng kanyang asawa. Huwag ka masyado mag-iinom at uuwi pa tayo. Magdadrive ka pa. Alalahanin mo pauwi ang anak mo galing sa training at kailangan natin siyang sunduin. Ano ka ba Karen? Huwag ka mag-alala, kaya ko to. Masusundo natin ang anak mo, promise. Hindi ako magpapakalasing. Ngunit nalimutan ni Haris ang pangako nito sa asawa. Tama na Haris, lasing na lasing ka na. Mukhang hindi mo na kayang mag-drive. Dito na lang muna tayo kaysa umuwi ng lasing. Hindi ako lasing, nakakainom lang. Tumangging sagot ni Haris sa asawa. Halika na, umuwi na tayo. Pagpupumilit nito. Nagtawanan naman ang mga kaibigan ni Haris dahil ayaw sumama ni Karen sa takot na mapahamak ito. Gayunpaman, wala siyang nagawa nang sigawan siya ni Haris sa harap ng maraming tao. Napaiyak na lang si Karen at naupo sa loob ng sasakyan. Maayos namang nakapag-drive si Haris paalis ng resort.
Nang dahil sa kalasingan, nawala sa focus si Harry sa pagdadrive at nakipag-unahan pa ito sa mga kasabay na sasakyan. Ano ka ba, Haris? Gusto mo bang maaksidente tayo sa ginagawa mong yan? Alam mong lasing ka. Wala ka bang tiwala sa akin, Karen? Kaya ko to. Tsaka hindi ako lasing tulad ng inaakala mo. Lumampas sila papasok sa kanilang village kaya naiinis si Karen kay Haris. Ayan, nakita mo lumagpas na tayo? Yan ba ang matinong pag-iisip? Galit na sabi ni Karen. Dahil sa inis ni Harry sa kakatalak ng asawa, ay lalo pa nitong binilisan ang pagmamaneho at nawalan ito ng kontrol na naging dahilan upang sumalpok sa isang poste. Lubos na napinsala ang kanang bahagi ng sasakyan kung saan nakaupo si Karen. Agad naman lumabas si Haris upang tingnan ang naging pinsala ng sasakyan at nalimutan tingnan ng asawa na labis na napuruhan dahil sa lakas ng pagkakabangga. Haris, hindi ko maigalaw ang mga paa ko. Sabi ni Karen na unti-unting nawawala ng malay. Naipit ang mga paa ni Karen at nawalan ito ng malay dahil sa sakit ng nararamdaman. Dahil sa traffic, natagalan bago makuha si Karen sa pagkakaipit. Agad siyang dinala sa pinakamalapit na ospital. Ginawa ng mga doktor ang lahat upang maisalba ang buhay ni Karen, ngunit hindi ang kanyang mga paa. Panghabang buhay na niyang dadalhin ang pasakit na ito. Laking pagsisisi naman ni Harry sa kanyang sarili dahil sa mga nangyari sa kanyang asawa. Sana mapatawad mo ko. Pinapangako ko, hinding-hindi na ito mauulit. Lagi na akong makikinig sa'yo. Magbabago na ako, patawarin mo lang ako. Masakit man sa kalooban, pinili pa rin ni Karen na patawarin ng asawa. Umaasa pa rin siya na ito'y magbabago. Ngunit makalipas ang 1 taon, tila na iba ang ihip ng hangin. Iniwan silang mag-ina ni Haris. Sinabi nito kay Karen na hindi na niya kayang mabuhay kasama sila dahil lagi niyang maalala ang pagkakamali at lagi nitong sisisihin ang sarili sa tuwing makikita nito si Karen. Pagod na ako, Karen. Hindi ko na kaya ang ganitong sitwasyon. Patawad, pero may nakilala na akong bago at mahal ko na siya. Siya na ang gusto kong makasama. At di ko pinangarap ang mag-alaga ng lumpo. Nakita ni Josh ang lahat. Ang sama mo! Sigaw ni Josh at akma nitong aatakihin ang ama. Umalis ka na at huwag ka nang babalik. Wala kang kwentang ama. Mabubuhay kami nang wala ka. Tandaan mo yan. Mabigat na salita ni Josh. Tinulak ni Haris palayo ang anak. Pinagbagsakan niya ito ng pinto at umalis. Pinutol ni Haris ang lahat ng koneksyon nito sa pamilya ni Karen. Tila dinudurog ang puso ni Karen sa tuwing naririnig niyang umiiyak ang anak sa gabi. Ngunit sa umaga, hindi nito pinapakita sa ina na mahina at apektado siya sa pagkawala ng kanyang ama. Lumipas ang panahon, kahit malaki na si Josh, ni minsan ay di niya naisip na iwan ang mahal niyang ina. Inaalagaan niya ito at lahat ng gastusin sa pagpapagamot ay siya ang nagbabayad. Pagkatapos ni Josh sa trabaho ay agad itong umuuwi para alagaan ng ina. Dahil dito, hindi na niya iniisip ang pansarili niyang kaligayahan at pribadong buhay. Naiinis si Karen sa kanyang sarili. Pakiramdam niya ay kasalanan niya ang lahat kung bakit nahihirapan at hindi makapag-enjoy ang kanyang anak. Wala itong ibang inaatupag kundi ang alagaan siya na hindi nagawa ng kanyang asawa. Kinakausap ni Karen ang anak tungkol sa pasakit na dulot nito sa kanya. Ano ka ba, ma? Hindi mo ito kasalanan. Masaya ako sa ginagawa ko dahil mahal kita. Sino pa ba ang tutulong sa'yo? Sa atin, kung hindi tayo lang dalawa, di ba? Nakangiting sabi ni Josh sa kanyang ina. At saka, hindi ko pa nakikilala ang babaeng nararapat sa akin at mamahalin ko. Isang araw, isang himala ang nangyari habang nagbabayad si Josh sa isang butika. Hindi pala sapat ang kanyang pera para sa gamot. At ngumiti sa kanya ang magandang kahera. Ako na ang magbabayad ng kulang mo. Sabi nito na napangiti naman si Josh at nagpasalamat. Huwag ka mag-alala, babayadan din kita pagbalik ko, pangako. Kinabukasan, bumalik si Josh na may dalang bulaklak. Teka, para saan tong mga bulaklak, kuya? Para sa'yo yan. Pasasalamat ko dahil sa kabaitan mo. Teka, ano nga pala ang pangalan mo? Namula ang mga pisngi ng babae at tila kinikilig. Kate nga pala. Ako naman si Josh. Natutuwa akong makilala ka.
At doon nagsimulang magkakilala sina Josh at Kate. Di nagtagal at naging magkasintahan ang dalawa. Pinakilala ni Josh si Kate sa kanyang ina at masaya naman si Karen para sa anak. Paminsan-minsan, bumibisita si Kate sa bahay ni na Josh. Nakita ni Karen kung gaano kainlab ang dalawa sa isa't isa at masayang-masaya siya sa kanyang nakikita. Gustong-gusto ni Karen si Kate dahil nakikita niya na mabait ito at mukhang pinalaki ng tama ng mga magulang. Magaling makisama ang dalaga kaya naman hindi nahirapan na magustuhan ito ni Karen. Magkikita kami bukas ni Kate at ipapakilala niya daw ako sa pamilya niya. Sabi ng binata sa ina na mukhang excited sa kanilang pagkikita. Wala nang ama si Kate simula pagkabata, ngunit may nakilala ang ina nito na isang lalaki at iyon ang tumayong ama ni Kate hanggang sa kasalukuyan. Stepfather ni Kate ang nagpalaki sa kanya at lagi itong ikinikwento ni Kate kay Josh. Isa daw itong mabait at maalagang ama sa kanila. Dumating na ang araw na ipapakilala na si Josh sa pamilya ni Kate. Pinaghandaan ni Josh ang araw na yon at ayaw niyang mapahiya sa pamilya ni Kate, kaya bumili siya ng mga rosas para sa kasintahan at sa nanay nito. Pagdating niya sa bahay ng dalaga, iniabot ni Josh ang bulaklak para kay Kate at ang isa naman ay para sa ina nito. Ngunit bigla niyang nabitawan ang bulaklak. Natulala siya sa nakita nito nang lumabas sa kusina ang stepfather ni Kate upang makilala ng formal ang bisita. Natulala ang tatay ni Kate sa mukha ng kanyang anak at nagtataka na halata naman ng dalaga ang pagkakatitig ng dalawa sa isa't isa. Josh, may problema ba? Ipapakilala ko nga pala sa iyo ang tatay ko. Ayoko, hindi na kailangan. Sagot ni Josh kay Kate. Nagtaka ang dalaga kung bakit biglang nag-iba ang timpla ng mukha ng kanyang kasintahan na dating masaya ngunit biglang napalitan ng galit. Bakit? Bakit hindi mo sa akin sinabi, Kate, na siya pala ang tatay mo, ha? Ano bang nangyayari? Naguguluhang tanong ni Kate kay Josh. Hindi kita maintindihan. Wala kang karapatan para pagtaasan kami ng boses sa loob ng pamamahay namin. Tama na, Kate. Hayaan mo siya. Meron naman talaga siyang karapatan para magalit sa akin. Ano po? Di ko kayo naiintindihan. Ano bang nangyayari? Naguguluhang tanong ni Kate kay Harris. Ako ang ama niya, Kate. At ako din ang dahilan kung bakit naging lumpo ang nanay niya at naging miserable ang buhay nila. Naduwag ako nung mga panahong yon at iniwanan ko sila. Kaya hanggang sa ngayon, hindi ako mapatawad ni Josh. Naintindihan na ng dalaga ang lahat. Huwag ka nang magpaliwanag. Hindi kita kailangan. Hindi kita ama. Isa kang walang kwentang tao. Mga traidor kayong lahat. Tinraidor mo ko, Kate. Mga wala kayong kwenta. Galit na umalis si Josh at iniwan si Kate nang walang pag-alinlangan. Lumipas ang panahon na wala nang naging komunikasyon ang dalawa. Pakiramdam ni Josh ay pinagkaisahan siya ng mundo. Pinili niyang magpakalayo at kalimutan si Kate. Dahil sa pagkabigo, nawala na ng direksyon ang buhay ni Josh. Ang dating walang bisyo, ngayon ay inom dito, inom doon. Nasasaktan naman si Karen sa kanyang nakikita dahil naranasan ng kanyang anak na umibig ng sobra at masaktan, kaya't hinikayat niya ang anak na baguhin ang sarili. Hindi lang sa iisang babae umiikot ang mundo, Josh. Mas madaming bagay ang mahalaga kaysa kay Kate. Nandito naman ako, anak, tulad ng dati. Tayo lang naman ang magtutulungan. Hinding-hindi kita iiwan ano man ang mangyari. Talikuran ka man ng mundo, pero ako na nanay mo. Hinding-hindi ako mawawala sa tabi mo hanggang sa huli. Tila natauhan si Josh at nagsimula ulit ng bagong buhay. Sa di kalaunan, naging isang bumbero si Josh. Bumalik na ang dating Josh na palaban sa hamon ng buhay. Makalipas ang ilang buwan, muling umibig si Josh sa katauhan ni Michelle na isa sa kanyang katrabaho. Nagsama sila ng 3 buwan at doon nakita ni Josh ang tunay na ugali ni Michelle. Isang materialistic at selosang babae. Madalas ang pagtatalo nila hanggang sa unti-unti siyang nawala ng gana sa dalaga. At isa pa, hindi tanggap ni Michelle si Karen dahil nga isa itong lumpo at isa lang pabigat sa kanila ni Josh. Kaya't hindi nagdalawang isip na iwanan ni Josh ang dalaga dahil sa mga inasal nito sa kanyang ina. Tandaan mo to, Josh. Kahit kailan, hindi ka makakahanap ng mapapangasawa. Kung lagi nakabuntot sa iyo ang walang kwenta mong ina, magsama kayong dalawa. Galit na sigaw ni Michelle. Wala akong pakialam, Michelle, kung tatanda akong binata. Kesa naman makasama ka habang buhay na hindi naman ako masaya. Tila pinatay ko na rin ang sarili ko kung pipilitin ko pang manatili sa relasyon na to.
Isang malakas na tunog ang pumukaw sa kanila. Tila may nasusunog at tunog ng fire truck ang umalingaw-ngaw. Kaya dali-dali nagbihis si Josh at hindi na pinansin si Michelle na papaalis. Isang sunog na ang naganap sa kabilang bayan at kinakailangan nilang rumesponde dahil sa laki ng apoy. Isang batang babae ang nailigtas ni Josh at umiiyak ito habang buhat-buhat niya. "Huwag ka nang umiyak, munting prinsesa. Ligtas ka na. Hindi ka pababayaan ni Kuya Josh." "Naiwan po ang mama ko sa loob ng bahay. Iligtas mo po siya, Kuya Josh. Ayaw ko pong mawala ang mama ko." Umiiyak na sabi ng bata. Ibinigay ni Josh ang bata sa kanyang kasama at dali-dali itong bumalik sa loob upang iligtas ang nanay ng bata. Hinalughog niya ang bawat kwarto, ngunit dahil sa kapal ng usok ay nahirapan siyang makita ito. Naisip ni Josh na baka naman nagkamali lang ang bata at baka wala talaga doon ang nanay nito sa loob ng nasusunog na gusali. Papalabas na si Josh nang may natisod itong isang malambot na bagay at nang makita niya na ito pala ang nanay ng bata. Agad na binuhat ni Josh ang walang malay na babae palabas ng nasusunog na gusali. Ngunit bago pa sila makalabas ay natumba si Josh kasama ang babae. Nawala na rin ito ng hininga dahil sa makapal na usok. Mabuti na lamang at maagap silang nakuha ng mga kasama ni Josh at agad silang nilapatan ng unang lunas. Pagkagising ni Josh, agad niyang hinanap ang babae at ang bata. Gusto niyang makasiguro na ligtas ang mga ito. Nakita niya ang bata na umiiyak habang nakahawak sa kamay ng nakahigang babae. "Mama! Mama, wag mo ko iwan!" Umiiyak na sabi ng bata. Habang papalapit si Josh sa mag-ina ay tila ba may kaba siyang nadama. Hindi siguro. Baka namamalikmata lang ako." Nagtatalong isip ni Josh. Ang babae ay kamukha ni Kate, ang dati niyang nobya na kung saan ay minahal niya ng sobra. Unti-unting nagkamalay si Kate at niyakap agad ang anak na umiiyak. "Salamat sa Diyos, ligtas ka anak. Akala ko hindi na tayo magkikitang muli." Humahagulhol na sabi ni Kate. "Kate? Anak mo?" Gulat na tanong ni Josh. "Kinasal ka na pala? Bakit hindi niyo kasama ang asawa mo, na siya dapat ang unang magliligtas sa inyong mag-ina? Bakit pinabayaan kayo?" Medyo naiinis na sabi ni Josh. "Teka, Josh, ikaw ba yan? Maraming salamat sa pagligtas sa aming mag-ina. Sa totoo lang, wala akong asawa at hindi pa ako kinasal sa kung sino mang lalaki." "Ha? Paano? Paano nangyari yon? Nagkaanak ka na lang ng walang asawa?" "Josh, naalala mo ba nung huli tayong magkita? Yung araw na dapat isa sa pinakamasayang araw natin, pero napalitan ng galit dahil akala mo tinraidor ka ng lahat?" "Oo, Kate. Alam ko yun. Naging immature ako noon. Pati ikaw dinamay ko sa problema naming mag-ama. Matagal ko nang pinagsisihan yun. Kate, humihingi ako ng paumanhin." "Alam mo ba, Josh, simula nung araw na yun, nag-guilty ang tatay ko. Si Harris ang papa mo. Dahil hindi niya mapatawad ang sarili niya. Kung naging mabuting asawa lang daw siya sa mama mo, hindi niyo mararanasan ang buhay na meron kayo noon. At dahil doon, inatake siya sa puso. 1 taon na ang nakalipas." "Mama, kilala mo si Kuya Josh? Siya ang nagligtas sa akin at sayo," sabi ng batang si Julie. "Oo anak, kilala ko siya. At siya yung lagi kong kinikwento sa'yo na one great love ko. Siya ang papa mo." Laking gulat ni Josh at biglang tumulo ang mga luha sa kanyang narinig. "Anak? Anak ko si Julie? Paano? Paano nangyari yon, Kate?" "Nawala na ako ng panahon para sabihin sa'yo ang lahat, Josh. Dahil sa nangyari nung araw na yon, hindi ko nasabi sa'yo ang lahat na dapat sana ay sorpresa ko sa'yo. Pero hindi natupad ang aking plano dahil iniwan mo ko. Iniwan mo kami. Tanging ang tatay mo lang at si Julie ang naging sandalan ko sa tuwing naaalala kita. Sobra akong nasaktan, Josh, sa ginawa mo. Hanggang ngayon di ko pa din maisip kung bakit sa akin nangyari yon." Naluluhang sabi ni Kate. Niyakap ni Josh ang mag-ina at umiiyak habang humihingi ng kapatawaran. "Patawarin niyo ko. Patawarin mo ko, Kate. Naging makasarili ako ng mga panahon na yon. Dahil sa galit ko sa sarili ko at sa tatay ko na baliwala kita. Kung nalaman ko lang ng maagap, hindi kayo magdudusa ng anak natin. Sana, Kate, hindi pa huli ang lahat.
Hayaan mo ako makabawi, parang awa mo na. Sobrang saya ni Kate nung araw na yon. Kahit na nawalan sila ng bahay ay may isang tahanan namang muling magbubukas para sa kanilang mag-ina. Nagkapatawaran ang dalawa dahil hindi mapagkakaila na mahal pa rin nila ang isa't isa. Halika, sumama kayo sa akin. Ipapakilala ko si Julie sa lola niya. Siguradong matutuwa yun pag nalaman niya na may instant apo na siya. At sabay-sabay silang nagtawanan.